Kumusta sa lahat? Ako si Dra, Ligaya Santos. At ngayon ay susuriin natin ang paksang mga lihim ng Mesa de Cocina para sa walang kupas na kagandahan. Muling tuklasin ang kabataan gamit ang pulot pukyutan. Kayo ba, mga kaibigan, ay sumasalamin tuwing umaga? Marahan bang hinahawakan ang inyong pisngi at napabuntong hininga nang makita ang mga tumitinding peklat at kulubot? Kailanman ba'y tiningnan ninyo ang mga lumang larawan noong inyong kabataan? Nakita ang inyong balat na dati makinis at masigla, at nalungkot nang makita ang mga dumaraming batik at melasma na kumakalat sa inyong mukha ngayon? Ang panahon ay lumilipas, ang maraming ang pagtanda ay dumarating, ito ang batas ng kalikasan na hindi maiiwasan ni Numan. Ngunit, mga kaibigan, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang dapat nating tanggapin ang paghina ng ating kagandahan. Maraming tao ang nasa edad 60 o 70 na may balat pa ring masigla at makinis na kinaiinggitan ng sinuman. Ang kanilang sikreto ay hindi nakasalalay sa mamahaling mga krema o sa mga delikado at magastos na aesthetic na pamamaraan. Ang sikreto ay nasa inyong kusina mismo, isang gintong sangkap, isang mahalagang regalo mula sa kalikasan na inihahalin tulad sa elixir ng kabataan, ang pulot pukyutan. Ngayon, hindi ako magsasabi ng mga walang saysay na salita. Iibahagi ko sa inyo ang tunay na kaalamang medikal tungkol sa pulot pukyutan at 3 gintong resipe na makakatulong na mawala ang mga kulubot, pawiin ang mga batik, at ibalik sa inyo ang makinis at masiglang balat. Pakiusap. Umupo kayo at magpahinga kasama ako. Bago tayo magpatuloy sa 3 detalyadong resipe, kung ito ang unang pagkakataon ninyong bumisita sa aking channel, pakiusap ay bigyan ninyo ako ng isang like at pindutin ang subscribe button sa ibaba ng video na ito. Ang inyong suporta ang pinakamalaking inspirasyon ko upang patuloy na magsaliksik, pumili, at magbahagi ng mga tradisyonal na remedyo at mga sikreto sa malusog at magandang buhay araw-araw. Nakapag-subscribe na ba kayo? Maraming salamat, mga kaibigan. Ngayon, simulan natin ang paglalakbay upang muling tuklasin ang kabataan. Bahagi 1. Bakit ang pulot pukyutan ay isang himala para sa tumitinding balat? Mga kaibigan, bago tayo magsimula sa paggawa ng 3 resipe, gusto kong lubos ninyong maunawaan kung bakit pulot pukyutan ang ating pinili at hindi iba. Kung naiintindihan natin ang ugat ng lahat, mas magiging panatag tayo sa paggamit nito at mas magiging mataas ang bisa, hindi ba? Ayon sa modernong medikal na pananaliksik at maging sa tradisyonal na medisina, ang pulot pukyutan ay hindi lamang pagkain kundi isa ring gamot. Para sa balat ng matatanda, ang pulot pukyutan ay gumagana bilang isang humectant na nangangahulugang isang natural na humihigop ng kahalumigmigan. Kapag tumanda ang ating balat, humihina ang paggana ng mga glandula ng langis. Nagiging tuyo at kulubot ang balat, tulad ng mansanas na matagal nang nakaimbak. Hihigop ang pulot pukyutan ng kahalumigmigan mula sa hangin at ipapasok ito ng malalim sa balat na makakatulong upang muling maging matambok ang balat. Mas kapansine-pansin, ang pulot pukyutan ay naglalaman ng napakataas na antas ng mga antioxidant tulad ng chrysin, pinobanin, at katalase. Isipin ninyo na ang inyong mga selula ng balat ay parang mga brick na sa paglipas ng panahon ay nabubura ng araw at hangin. Ang mga antioxidant sa pulot pukyutan ay ang semento na muling nagpapalit sa mga nasirang ito, pumipigil sa proseso ng pagtanda at nagpoprotekta sa balat mula sa UV rays. Hindi pa doon nagtatapos. Ang pulot pukyutan ay naglalaman din ng gluconic acid, isang napakagaan na uri ng exfoliating acid na tumutulong na alisin ang lumang layer ng balat na nagpapaputi sa mga matigas na batik. Kaya, kapag gumagamit kayo ng pulot pukyutan, sabay-sabay ninyong pinapanumbalik ang kahalumigmigan, ginagamot, at pinoprotektahan ang inyong balat. Kaya paano pagsasamahin ng tama ang pulot pukyutan? Narito ang 3 gintong recipe na maingat kong pinili. Inaanyayahan ko kayong sundan ang unang recipe.
Recipe isa, ang mortal na kaaway ng melasma at mga batik, maskara ng pulot-pukyutan, turmeric, at yogurt. Ano ang pinakamalaking kinakatakutan ng mga kababaihan kapag sumapit ang edad 50? Hindi ba't ang mga brown spot at mga batik na lumilitaw sa magkabilang pisngi at likod ng kamay? Pinapadilim nila ang ating mukha at nagpapamukha sa atin na mas matanda kaysa sa ating tunay na edad. Upang malutas ang problemang ito, ipinapakilala ko ang resipe ng pulot-pukyutan na pinagsama sa turmeric powder at unsweetened yogurt. Napakatalino ng kombinasyong ito. Ang turmeric powder ay naglalaman ng curcumin, isang aktibong sangkap na tumutulong na magpaputi ng melanin, kaya sumusuporta sa pagkasira ng mga batik at nagpapaliwanag ng balat. Ang unsweetened yogurt naman ay mayaman sa lactic acid na nagpapagaan sa balat at nag-aalis ng mga patay na balat na naglalantad ng mas makinis at sariwang balat. Sa wakas, ang pulot-pukyutan ay nagpapaginhawa sa balat at nagbibigay ng kahalumigmigan na pumipigil sa balat na maging tuyo o iritado kapag gumagamit ng turmeric. Isang natural, ligtas, at angkop na resipe para sa banayad, ngunit epektibong pangangalaga sa balat ng 50 taong gulang. Narito kung paano gawin. Pakiusap, tandaan ninyo, mga sangkap. Isang kutsarita ng purong pulot-pukyutan, isang kutsarita ng turmeric powder. Pakiusap, gumamit ng turmeric powder na nabawasan na ang langis upang maiwasan ang pangingitlog ng balat. Isang kutsarita ng unsweetened yogurt. Tandaan, dapat walang asukal upang maiwasan ang pagdami ng bakterya. Paano ihanda? Ilagay ang lahat ng sangkap sa isang malinis na mangkok gamit ang kutsara, haluin ng mabuti. Haluin ng humigit kumulang 1 minuto hanggang ang lahat ng sangkap ay lubos na magsama-sama. Kapag ang pinaghalong ay makapal, makinis, may magandang cream yellow na kulay, at may banayad, kaaya-ayang amoy, ito ay perpekto proseso ng paglalagay ng maskara. Ang mahalagang bahagi na nagtatakda ng bisa. Sundin ng eksakto ang mga sumusunod na hakbang. Hakbang isa, deep cleansing. Hugasan ang iyong mukha ng maligamgam na tubig, 30,040 degrees Celsius. Nakakatulong ang maligamgam na tubig na lumawak ang mga pores, na handa ng tumanggap ng mga sustansya. Pagkatapos, marahang tapikin ang mukha ng malambot na tuwalya upang matuyo. Hakbang 2, paglalagay ng maskara. Gamitin ang brush sa paglalagay ng maskara o malinis na kamay upang maglagay ng manipis at pantay na layer sa buong mukha. Hakbang 3, therapeutic massage. Huwag lamang ipahid at iwanan. Gamitin ang 2 daliri upang marahang imasahe sa pabilog na galaw sa mga lugar na may maraming melasma at batik, kadalasan sa mga pisngi. Magmasahe ng humigit kumulang 2 minuto upang matulungan ang turmeric na tumagos ng mas malalim sa mga ugat ng melasma. Hakbang 4, pagpapahinga. Ngayon, oras na para humiga, mag-relax ng lubos. Maaari kang makinig sa meditative music o instrumental music. Hayaan ang maskara sa balat ng humigit kumulang 15 hanggang 20 minuto. Sa oras na ito, mararamdaman mo ang bahagyang paghihigpit at ginaw sa iyong mukha na napakapresko. Hakbang 5, tamang paghugas ng mukha. Pagkatapos ng 20 minuto, bahagyang matutuyo ang maskara. Huwag agad kuskusin ng malakas. Marahang tapikin ng kaunting maligamgam na tubig ang mukha upang lumambot ang layer ng maskara, pagkatapos ay dahan-dahang hugasan. Sa huli, banlawan ng malamig na tubig upang isara ang mga pores at selyuhan ang mga sustansya sa loob. Pakiramdam. Pagkatapos, hugasan ang mukha. Pagkatapos hugasan ang mukha, makikita mong lumiwanag ang iyong balat at napakalambot. Patuloy na gawin ito ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Pagkatapos ng 1 buwan, magugulat ka dahil makikita mong lumabo ang mga batik. Mga kaibigan, lumiwanag na ang ating balat at nabawasan na ang pamamaga.
Ngunit paano naman ang mga kulubot, ang malalim na mga peklat sa sulok ng mga mata at bibig? Huwag kayong mag-alala. Ang ikalawang resip na ibabahagi ko ngayon ay tutulong na higpitan ang inyong balat na magpapabata sa inyo ng ilang taon. Resipe 2. Natural na botox, lifting at pangalis ng kulubot, pulot-pukyutan, puti ng itlog at kalamansi. Siguradong narinig na ninyo ang mga pamamaraan tulad ng botox injections o thread lifts upang maging makinis at bata ang balat. Gayunpaman, hindi lamang mataas ang halaga kundi masakit din at maaari pang magkaroon ng maraming panganib. Kaya bakit hindi natin pipiliin ang isang mas banayad na solusyon? Isang uri ng natural na botox na available sa inyong refrigerator mismo ang puti ng itlog. Ang ikalawang recipe na ito ay isang simpleng kombinasyon ng pulot-pukyutan, puti ng itlog at ilang patak ng kalamansi. Isang simple at madaling resipe na nagbibigay ng kapansin-pansing pakiramdam ng makinis at sariwang balat pagkatapos gamitin. Narito ang simpleng paraan upang gawin ito. Mga sangkap na kailangang ihanda. Isang itlog ng manok. Subukang bumili ng sariwang itlog ng manok, mas mabuti kung itlog ng native na manok. Maliit man ang itlog, napakakapal ng puti nito at mayaman sa sustansya. Maingat nating sisirain ang balat at hihiwalayin ang puti ng itlog. Ang puti lamang ang kukunin natin. Isang kutsarita ng pulot-pukyutan, 3 hanggang 4 na patak ng sariwang katas ng kalamansi. Ang kalamansi ay nakakatulong na alisin ang lansa ng itlog at may antiseptic properties na nagpapaliwanag ng balat. Paano gawin? Upang ang pinaghalong ito ay gumana ng pinakamahusay, hindi lamang natin ito paghahaluin. Kailangan ng kaunting teknik. Ilagay ang puti ng itlog sa isang malinis na mangkok. Gamitin ang tinidor o whisk upang bilisan at pantay na hagupitin. Hagupitin hanggang ang puti ng itlog ay maging puting bula, malambot tulad ng niebe. Nakakatulong ang hakbang na ito na ma-activate ang protina sa itlog na mas madaling tumagos sa balat. Matapos maging bula ang itlog, idagdag ang pulot-pukyutan at pisilin ang 3 hanggang 4 na patak ng katas ng kalamansi. Ngayon, dahan-dahang haluin muli upang pantay na matunaw. Paano gamitin? Pakiusap, tandaan, ito ang pinakamahalagang bahagi na magtatakda ng tagumpay o kabiguan ng resipe na ito. Una, pagkatapos hugasan ng malinis ang iyong mukha, maglagay ng manipis na layer ng pinaghalong sa balat. Maghintay ng humigit kumulang 3 minuto hanggang bahagyang matuyo ang unang layer. Pagkatapos, maglagay ng pangalawang layer na mas makapal sa bahagi ng sulok ng mga mata kung saan may mga peklat at sa bahagi ng smile lines sa magkabilang pisngi at gilid ng ilong. Pagkatapos maglagay, humiga sa isang silya o kama, espesyal na paalala. Lubos na iwasan ang pagsasalita, pagtawa o pagtingin sa telepono habang nakamaskara. Bakit? Dahil kapag natuyo ang puti ng itlog, magpapatigas ito sa ibabaw ng balat upang ihubog ang mga kalamnan ng mukha. Kung sa oras na ito ay magsasalita ka o tatawa, lilitaw ang mga basag sa maskara na hindi sinasadyang lumikha ng karagdagang kulubot sa balat. Manatiling tahimik, ipikit ang iyong mga mata at mag-relax ng lubos. Maghintay ng humigit kumulang 15 hanggang 15 minuto, mararamdaman mo na humihigpit ang iyong mukha. Parang may humihila sa iyong balat. Huwag mag-alala. Ito ay magandang balita. Ito ang oras na ang maskara ay gumagana ng husto upang iangat ang balat. Pagkatapos ng 20 minuto, marahang hugasan ang iyong mukha ng maligamgam na tubig. Pagkatapos ay banlawan ng malamig na tubig at tapikin ang balat upang selyuhan ang pagiging matatag. Resulta, sa sandaling matuyo, kapag hinawakan mo ang iyong balat, makikita mo ang kahanga-hangang elasticity. Ang balat ay magiging mabilis na bumalik sa dati. Hindi na malambot. Ang mga malalambot na bahagi ng balat sa ilalim ng baba ay magiging mas maayos kung masisipag kang gawin ito ng 2 beses sa isang linggo. Mga kaibigan,
Nalunasan na natin ang melasma gamit ang resipe 1 at ang mga kulubot at pagluwag ng balat gamit ang resipe 2. Ngunit upang ang balat ay tunay na maging bata at sariwa tulad ng nasa edad 20, kailangan itong magkaroon ng ningning at malalim na kahalumigmigan mula sa loob. Ang huling resipe na ito ang susi sa pagkakaroon ng makinis at hydrated na balat, lalo na para sa tuyong panahon o sa mga may tuyo at magaspang na balat. Inaanyayahan ko kayong pumunta sa Bukal ng Kabataan ngayon. Resipe 3. Bukal ng Kabataan. Deep hydration, pulot pukyutan, hinog na abokado o olive oil. Alam ba ninyo mga kaibigan? Habang tayo ay tumatanda, humihina ang paggana ng mga glandula ng langis sa balat na nagiging sanhi ng pagkatuyo pagkamagaspang ng balat tulad ng balat ng puno. At mas tuyo ang balat, mas mabilis itong tumanda. Upang buhayin ang tuyo at lanta na balat, walang mas mabuti kaysa sa hinog na abokado o olive oil. Ang abokado o olive oil ay naglalaman ng maraming omega, 3 fatty acids at bitamina E. Ito ay mga malusog na taba na tumutulong sa pagpapanumbalik ng balat na nagpapalambot dito tulad ng seda. Kapag pinagsama sa pulot pukyutan, lumilikha ito ng isang ultra-moisturizing cream. Paano gawin? Mga sangkap na ihanda. 1,000 porta hinog at malambot na abokado. Pumili ng uri ng abokado na may maraming sustansya. 1 kutsarang pulot pukyutan. Munting tip. Kung walang abokado sa panahon na ito, maaari ninyong palitan ng 1 kutsarita ng extra virgin olive oil na napakahusay din. Paraan ng paggawa ng spa sa bahay. Hakbang 1. Durugin ang abokado. Kumuha ng laman ng abokado, ilagay sa mangkok, at durugin ng napakalambot at pinong-pino gamit ang tinidor. Ang sikreto dito ay mas pino, mas mabuti. Kung may malalaking buo pa ang abokado, mahirap itong maabsorb ng balat. Kung maaari, ilagay sa blender at durugin ng pinong-pino, mas maganda. Hakbang 2. Paghaluin ang mga sangkap. Idagdag ang pulot pukyutan sa dinurog na abokado at haluin ng mabuti hanggang makakuha ng pinong, makinis at malakremang pinaghalong na kulay esmeralda. Gusto mong kainin agad? Hakbang 3. Paglalagay ng maskara. Hugasan ng malinis ang iyong mukha. Pagkatapos ay maglagay ng makapal na layer sa mukha. Espesyal na paalala. Huwag kalimutan ang bahagi ng leeg. Napakanipis ng balat sa leeg at kaunti ang oil glands. Ito ang lugar na pinakamabilis magpakita ng edad. Maglagay ng marami sa leeg at maging sa itaas na bahagi ng dibdib kung gusto mo. Hakbang 4. Mag-enjoy. Hindi tulad ng maskara ng itlog kung saan kailangan mong manatiling tahimik. Ang maskara ng abokado ay napakalambot at banayad. Maaari kang humiga, mag-relax, makinig sa musika o manood ng TV ng dahan-dahan sa loob ng 20 hanggang 30 minuto. Maaari mo pang ang iwanan ng mas matagal ng kaunti dahil ang abokado ay napakalamig at nagpapaginhawa. Hakbang 5. Hugasan ng malinis. Marahang hugasan ng maligamgam na tubig upang alisin ang layer ng abokado. Pagkatapos, ay tapikin muli ng malamig na tubig. Pakiramdam. Naku! Pagkatapos hugasan ang iyong mukha, kapag hinawakan mo ang iyong pisngi, mararamdaman mo na ang iyong balat ay napakakinis at napaka-elastic tulad ng banduk. Ang pakiramdam ng pagkatuyo, paninikip, at pangangati dahil sa tuyong panahon ay ganap na nawala. Lalo na paggising kinabukasan, mapapansin mong nananatili ang lambot at ningning ng iyong balat. Sa oras na ito, kung magme-makeup ka o maglalagay lamang ng sunscreen, ang makeup ay kakapit ng napakaganda sa balat, hindi na magiging patse-patse o magpapakita ng mga linya. Mga kaibigan, naibahagi ko na ang 3 ginintuang resipe mula sa pulot pukyutan upang maibalik ang kabataan. Gayunpaman, upang ang mga recipe na ito ay maging epektibo ng walang side effects, may mga mahahalagang paalala na dapat ninyong tandaan.
Upang maging ligtas at epektibo ang pagpapaganda sa bahay, ibabahagi ko ito sa susunod na bahagi. Huwag ninyong alisin ang inyong paningin. Bahagi 2. 5 mahalagang paalala para sa pinakamataas na bisa. Paalala 1. Pagsubok sa allergy bago gamitin. Kahit natural ang mga sangkap, may ilang tao pa rin na allergic sa pollen sa pulot pukyutan o sa sap ng turmeric. Pakiusap, subukang magpahid ng kaunting pinaghalong sa manipis na balat sa pulso o sa ilalim ng baba sa loob ng 30 minuto. Kung walang pangangati o pamumula, saka lamang ipahid sa buong mukha. Paalala 2. Huwag kalimutan ang sunscreen. Kapag tayo ay nagpapaganda ng balat, nagre-regenerate ang bagong balat. Napakahina ng layer na ito ng balat sa sikat ng araw. Kung gabi kayong nagpapaganda ng balat ngunit sa araw ay lumalabas kayo sa araw ng walang proteksyon o walang sunscreen, ang melasma at batik ay babalik ng mas madilim kaysa dati. Pakiusap. Protektahan ang inyong mga resulta, mga kaibigan. Paalala 3. Kalidad ng pulot pukyutan. Pakiusap, subukang bumili ng purong at mapagkakatiwalaang pulot pukyutan. Ang pulot pukyutan na may halo ng asukal o kemikal ay hindi magiging epektibo at maaaring maging sanhi pa ng pimples. Paalala 4. Ang pagiging matiyaga ang susi. Ang mga natural na pamamaraan ay hindi kasing bilis ng mga himala o cosmetic surgery. Kailangan ng panahon upang tumagos at magbigay ng sustansya. Pakiusap. Maging matiyaga ng kahit 1 buwan. Isipin ito bilang panahon ng pagpapahinga at pagmamahal sa sarili. Paalala 5. Kagandahan mula sa loob. Walang maskara ang makakapagligtas sa balat kung kulang ang tubig at kulang sa tulog ang katawan sa loob. Pakiusap, tandaan na uminom ng sapat na tubig, kumain ng maraming gulay, at panatilihin ang positibo at masayang espiritu. Tamsintung. Ang masayang tao ay natural na nagkakaroon ng masiglang balat, mga kaibigan. Ang pagtanda ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay kapag pinapabayaan natin ang ating sarili. Bawat kulubot ay isang marka ng panahon, ng mga sakripisyo at paghihirap para sa pamilya, mga anak at apo. Ngunit ngayon, pakiusap, maglaan kayo ng kaunting oras, kaunting pansin para sa inyong sarili. Subukang gamitin ang mga resipe ng pulot pukyutan na ibinahagi ko. Sa loob lamang ng 30 minuto bawat araw, mura at ligtas, mararamdaman ninyong mas masaya ang inyong buhay, mas tiwala sa sarili tuwing sumasalamin. At kapag masaya kayo, masaya rin ang buong pamilya. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, at nakita ninyong tapat at maaaring magamit ang aking mga ibinahagi, pakiusap ay bigyan ninyo ako ng isang like, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button, at pinakamahalaga, pindutin ang bell icon sa tabi nito. Bakit? Upang sa bawat bagong video ko tungkol sa kalusugan o sa mga magagandang tips sa buhay, kayo ang unang makakatanggap ng abiso at walang makaligtaan. Pakiusap din, ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga grupo upang lahat ay maging bata at maganda at mamuhay ng masaya at malusog. Kung mayroon kayong anumang katanungan o mayroon kayong magandang resipe, pakiusap ay magkomento sa ibaba upang sabay-sabay tayong magtalakay. Nawa ipalagi kayong maging malusog, magkaroon ng batang kaluluwa, at laging puno ng tawanan ang inyong pamilya. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na video.